Ang mga rich kids o RK kung tawagin ay kilalang grupo ng mga individual na may kakaibang antas ng yaman. Madalas, nakikilala sila sa kanilang mataas na pamumuhay. Laging napapaligiran ng mamakaling gamit tulad ng updated na iPhone, luxury bags at mga malalaking halaga ng pera sa kanilang pitaka. Sa isang grupo ng magkakaibigan ay hindi maiiwasang may mabansagang RK at binibiro ang mga ito ng mga anak o apo ni Henry C. dahil sa kanilang luho o pagiging gastador. Sa video na ito, ating alamin ang 10 sa napakaraming rich kids ng Pilipinas, partikular ang tinatawag na mga tunay na rich kids ng Manila. Number 10 sa ating listahan, si Alison Eduardo Laude. Siya lang naman ang anak ng isa sa pinakakilalang vlogger na si Small Laude. Noong Hunyo ng nakaraang taon, nag-viral si Alison Laude dahil sa pagtatapos na may karangalan mula sa International School Manila, isang eskwelahan sa Manila para sa mga pinakamayayamang mga anak ng negosyante at politiko. Nang batiin siya ng kanyang ina na si Small Laude sa Instagram, ibinunyag din niya na na-admit si Alison sa Claremont McKenna College. Kamakailan lang, inihatid na ni Small ang kanyang anak sa kolehiyo sa California at ibinigay ang isang artois tote by Goyard bilang regalo na nagkakahalaga ng kulang-kulang 200,000 pesos. Ngunit gaano nga ba kayaman ang pamilyang Laude? Ang ama ni Alison na si Philip Laude lang naman ang sayon o nagmana ng negosyo ng pamilya nito na Candyman, ang gumagawa ng Candy Mint, White Rabbit, Orange Kist at Viva. Habang si Small Laude ay mula sa isang pamilya na nagmamay-ari ng malalaking garments export business, rice milling business at rice trading business. Tiyahin din ni Alison si Alice Eduardo na siyang binansagang Woman of Steel dahil ito ang tagapagtatag ng Santa Elena Construction and Development Corporation, isang kilalang kumpanya sa industriya ng construction sa Pilipinas. Number 9 ay ang kaisa-isang lalaki sa ating listahan. Siya ay si Ferdinand Martin Romualdez Jr. o mas kilala sa palayaw niyang Marty. Sa apelyido pa lamang ay talaga namang masasabi natin na nagmula siya sa hindi lamang isang mayamang pamilya, ngunit makapangyarihan din. Siya lang naman ang anak ng 19th Congress House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Siya rin ang pamangkin ni President Bongbong Marcos Jr. na kasalukuyang Pangulo ng Bansa. Si Ferdinand Martin Romualdez Jr. ay nagtapos ng kanyang pag-aaral at nagkamit ng IB Diploma sa Institute La Rosey na kinikilala bilang pinakamahal na paaralan sa buong mundo, kung saan umaabot sa 6 na milyong piso kada taon ang halaga ng tuition sa boarding school na ito. Sa school din na ito nag-aral ang dugong bughaw na si Prince Edward ng Britanya. Sa kasalukuyan, siya ay nasa Cornell University sa New York upang tapusin ang kanyang degree sa Bachelor of Science in Global Development, Social and Economic Development. Bukod sa kanyang mataas na antas ng edukasyon, kilala rin si Marty sa kanyang pagkahilig sa sports na polo. Bukod sa politika, ang kanyang ama ay may malaking negosyo na nagbibigay sa kanilang pamilya ng higit na yaman at impluwensya. Hindi rin may tatago ang romantikong bahagi ng kanyang buhay sapagkat ang kanyang kasintahan na si Rocio Mercedes Sobel, na kilala rin sa kanyang sariling pamilyang mayaman, ay may malalim na ugnayan sa negosyo at lipunan. Number 8. Sa ating listahan ay ang kasintahan ni Marty na si Rocio Sobel. Si Rocio Sobel ay miyembro ng pamilyang Sobel de Ayala, isang kilala at impluwensyal na pamilya sa ating bansa. Siya ay nakakuha ng pansin ng publiko dahil sa kanyang pagsali sa prestihiyosong Debutante Ball, Le Ball de Debutantes, na taunang nagpapakilala ng mga batang babae mula sa kilalang pamilya sa lipunan. Mas mataas na interes siya sa fashion, design at arts. Kilala si Rocio sa kanyang pagmamahal sa philanthropy at nakilahok sa mga proyektong may kinalaman sa pagtulong sa mga mahihirap na bata at pagsusulong ng mga isyu sa kalikasan. Ang mga magulang ni Rocio, si Inigo at Maricris Sobel, ay pangunahing personalidad sa kanilang pamilya na Sobel de Ayala. Si Inigo Sobel na nagmula sa isang pamilya na may mataas na kasanayan sa negosyo at pananalapi. Sa pamumuno ni Inigo, nakatulong siya sa tagumpay at paglago ng Ayala Corporation ng pamilya na may malaking bahagi sa ekonomiyang pampinansyal ng Pilipinas. Si Maricris Sobel naman ay kilala siya sa kanyang malalim na paglahok sa iba't ibang proyektong may kinalaman sa pagtulong sa lipunan. Number 7 sa listahan ay ang best friend ni Rocio na si Alicia Aboitiz.
Talaga namang mapapasabi na tayo na birds with the same feather flock together. Bukod sa tagumpay ng kanyang angkan, sinikap ni Alicia na gumawa ng sariling pangalan sa iba't ibang mga larangan. Siya ay isang matatanging communication specialist na magtatapos sa Mayo 2024 na may bachelor's degree sa Economics at Communications mula sa Boston College. Siya ay kilalang parte ng The Estee Lauder Companies Incorporated na nag-oorganisa ng mga PR campaign at coordination and collaboration ng mga sikat na online influencers sa kasalukuyan. Sa Snap Power Group naman, nalinang niya ang kanyang mga kasanayan sa graphic design, paglikha ng kapanipaniwala at nakakumbinsing mga presentasyon at pag-update ng mga output para sa mga kupunan sa marketing, sales at finance. Ang kanyang pamilya naman ay kilala sa pagiging mayaman dahil sa kanilang matagumpay na pagpapatakbo ng ilang negosyo at korporasyon sa Pilipinas. Kabilang na ang Aboitiz Equity Ventures, isang malaking konglomerado sa bansa. Isa sa mga pangunahing sektor na kanilang pinasok ay ang enerhiya na nagbibigay daan sa kanila para mapakinabangan ang malaking demand para dito sa bansa. Bukod dito, ang kanilang matibay na pamamahala at matalinong pangangasiwa sa mga negosyo ay naglalayo na mapanatili ang kanilang financial stability at patuloy na pagsulong. Ang pamilyang Aboitiz ay may mahabang kasaysayan ng tagumpay at kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Number 6 sa listahan ay si Isabel Elizalde. Si Isabel ay nagtapos sa Wake Forest University na may degree na BA Communications, Health Concentration at double minor in Studio Art and Bioethics. Sa kanyang mga unang taon sa kolehiyo, nag-intern siya sa iba't ibang health companies tulad ng Asian Eye Institute at the Institute of Biointegrative Medicine. Makaraan ang ilang panahon, natuklasan niya ang kanyang interes sa digital marketing sa pamamagitan ng kanyang trabaho sa Halo Halo Philippines at True Story Skin. Noong summer ng 2022, nagtrabaho siya bilang healthcare digital brand intern sa RXMO Psych MMC sa New York City. Noong Setyembre, lumipat siya sa Madrid at kasalukuyang nagtatrabaho bilang production trainee sa Haggard, Madrid. Para sa kanya, isang napakagandang karanasan ang magtrabaho kasama ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo at matutunan ang buong proseso ng produksyon sa advertising. Ang kanyang pamilya ay kilala sa kanilang mga negosyo at isa sa mga aspeto ng kanilang kasaysayan ay ang koneksyon sa panahon ng diktatorya ni Ferdinand Marcos. Ilan sa kanilang negosyo ay naging bahagi ng mga proyektong kaugnay sa pamamahala noong panahon ng martial law. Ito ay isang yugtong kilala rin bilang crony capitalism. Bilang mga Marcos crony, ang pamilyang Elizalde ay naging bahagi ng mga transaksyon at proyektong pampamahalaan na nagbigay daan sa kanilang pag-angat sa mundo ng pagninegosyo. Number 5 ay ang isa pang Rocio, Meet Rocio Tambunting. Si Rocio Tambunting ay isang malikhain na tao. Interesado siya sa fashion, cinematography, film editing, photography at teatro. Ang mga kasanayang ito ay imusbong sa kanyang pagmamahal para sa film studies na kanyang kinuha sa Barnard College ng Columbia University. Bukod sa kanyang kurso, siya ay isang marketing intern para sa Korean-American jewelry brand na Jumi Lim. Ito ay nakahanay sa negosyo ng kanyang pamilya na Tambunting Pawn Shop na siyang pinakamatandang pawn shop chain sa Pilipinas at may mahabang kasaysayan ng paglilingkod sa mga Pilipino. Ito ay tinatag noong 1906 ng kanyang lolo na si Don Ildefonso Tambunting sa Quiapo. Ang pagtatatag ng pawn shop na ito ay naglalaman ng layunin na magbigay serbisyo sa mga tao na nangangailangan ng mabilisang pera at sa oras ng pangangailangan. Ang Tambunting Pawn Shop ay nagbibigay serbisyong pawn remittance at iba pang financial services. Sa paglipas ng mga dekada, nag-expand ang kanilang operasyon at naging kilala sa kanilang integridad at serbisyong may malasakit. Number 4. Kayla Oitengsu. Si Kayla Oitengsu ay ang kasalukuyang marketing director ng Flowcode, isang kumpanya na nagbibigay ng solusyon sa mobile marketing at engagement. Mayroong siyang nakaraang karanasan sa marketing and social outreach sa Stanford Women in Business at 50 years. Nakaranas din siya ng internship sa Global as a National Honor Society ng ISM. Nag-aral si Kyle sa Stanford University at gaya ng ibang mayayaman na mga babae, siya ay dumala rin sa Lebal des Debontantes. Ang pamilyang Oitengsu ay kilala sa Pilipinas dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa larangan ng negosyo
at sa kanilang ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang kanyang angkan ay may-ari ng Alaska Milk Corporation, isang kilalang kumpanya sa paggawa ng gatas at iba pang mga produkto sa Pilipinas. Ang pamilyang Oytengso ay hindi lamang kilala sa negosyo, kundi pati na rin sa kanilang mga pagganap sa larangan ng sports, partikular sa larong triathlon, ang Alaska Iron Kids, isang multisport event para sa mga kabataan at isa sa mga proyektong kanilang isinusulong upang itaguyod ang malusog na pamumuhay at pagsusulong ng sports sa bansa. Number 3 sa ating listahan ay si Hannah Gokongwei, hungry for knowledge, humble at work, heart in service. Ito ang prinsipyo sa buhay na sinusundan ni Hannah. Iba sa mga rich kids sa ating listahan, si Hannah ay simple lamang at hindi nagpapakita ng marangyang pamumuhay. Naniniwala rin siya na anuman ang iyong edad, hindi ka kailanman masyadong matanda para mag-aral at subukan ang bagong mga bagay. At ito nga ang masusing inilalarawan ng kanyang landas sa karera. Siya ay nagtapos ng bachelor's degree sa Business Administration major in Human Resource. Sumabak din sa pag-aaral ng Mandarin sa Taiwan pagkatapos ng kanyang pagtatapos sa universidad at nagtrabaho bilang import assistant sa isang kumpanyang nag-import ng mga produktong pang-automobile. Pagkatapos ng isang taon sa kanyang trabaho, nagtayo siya ng sariling maliit na negosyo na nag-aalok ng iba't ibang pangangailangan sa bahay. Habang namamahala sa kanyang negosyo, nagkaroon siya ng interes sa marketing, kaya't nag-enroll siya sa isang Google Professional Certificate course sa digital marketing at e-commerce. Patuloy niyang ina-update ang kanyang kaalaman sa marketing sa pamamagitan ng iba't ibang espesyalisasyon na may kinalaman sa kanyang negosyo at sa kanyang freelance na karera bilang content strategist at social media manager para sa mga content creators at negosyo. Ang kanyang pamilya ay kilala sa Pilipinas dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa mundo ng negosyo. Isa sa kanilang pinakakilalang negosyo ay ang JG Summit Holdings Incorporated, isang malaking konglomerado ng negosyo na itinatag ni John Gokongwei Jr. Ang JG Summit Holdings Incorporated ay may malawak na saklaw ng mga negosyo kabilang ang airline industry, Cebu Pacific, real estate, Robinsons Land Corporation, retail, Robinsons Retail Holdings Incorporated, telecommunications, digital, pagmimina, pagmamanupaktura at iba pa. Habang lumalaki ang kanilang negosyo, nagkaroon ang Gokongwei family ng malaking impluwensya sa ekonomiya ng bansa at naging kilalang tagapagtatag ng iba't ibang negosyo na nag-aambag sa pag-unlad ng Pilipinas. Ang pagpapatuloy ng Gokongwei family sa kanilang legacy at pagbigay kontribusyon sa iba't ibang sektor ng ekonomiya at patuloy na nagtataglay ng malalim na impluwensya sa bansa. Number 2 ay si Nicky Huang. Si Nicky Huang ay hindi lamang sumikat sa mundo ng fashion, kundi kanyang iniwan din ang kanyang marka sa larangan ng akademya. Si Huang ang tagapagmana ng Rustans at Stores Specialist Incorporated. Noong Mayo, siya ay nagtapos na may karangalan mula sa Boston University na may kursong sociology at kinilala para sa kanyang natatanging senior thesis. Sa Instagram, ibinahagi niya ang isang larawan mula sa kanyang graduation na may caption na, "It was a wild 4 years but I did it. Excited to announce that I was also awarded Outstanding Senior Thesis and Departmental Honors." Ang pamilyang Huang ay kilala sa kanyang pagmamay-ari ng Rustans at Stores Specialist Incorporated. Ang Rustans at Stores Specialist Incorporated o SSI ay kilalang pangalan sa industriya ng retail sa Pilipinas. Ang Rustans ay isang kilalang high-end na tindahan na nag-aalok ng mga eksklusibong produkto, lalo na sa mga larangan ng fashion, beauty at lifestyle. Ito ay naglilingkod bilang destinasyon para sa mga mamimili na naghahanap ng mga dekalidad na produkto at mga kilalang international na brand. Sa kabilang banda, ang Stores Specialist Incorporated ay isang kumpanya na nagbibigay ng mga premium na serbisyong pang-retail kabilang ang distribusyon, merchandising at marketing na may kilalang tatak gaya ng Gucci, para sa Louis Vuitton at marami pang iba. At ang number 1 sa ating listahan ay ang tunay na apo ng namayapang pinakamayamang tao sa Pilipinas, ang nag-iisang Henry C. Si Nicole C. Causon. Si Nicole Causon ay isang tanyag na artist na nakabase sa London. Siya ay mayroong Master of Fine Arts o MFA sa painting mula sa Royal College of Art sa London. Siya ay gumagamit ng printmaking, video at sculpture sa proseso ng paggawa ng imahe na may kaugnayan sa personal na alaala, kasaysayan at kultura.
Ang pamilya niya ay natatanging nagmamay-ari ng SM Group o kilala rin bilang SM Investment Corporation, isa sa mga pinakamalaking konglomeradong negosyo sa Pilipinas na itinatag ng kanyang lolo. Kasalukuyang pangunahing may-ari ng SM Group ay ang anak na si Teresita C. Coson, na nanay ni Nicole, na nagpatuloy ng pagpapalago ng negosyo pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ama. Ang SM Investments Corporation ay kasalukuyang may malawak na saklaw ng operasyon kasama ang malalaking shopping malls, real estate, development, banking at retail. Bukod sa SM, ang pamilyang C ay may iba pang negosyo at investment na nagbibigay ng malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas na nagbibigay ng trabaho sa libo-libong tao. Kaalam, gusto mo rin bang maging rich kids kagaya nila? Sino ang pinakapaborito mong rich kid at may kilala ka pa bang hindi na isama sa ating listahan? Kaalam, tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free books na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group.